Isa sa natutunan ko sa pagbubuo ng Rubik's Cube ay ito pala ay mayroong kaugnayan na malaki sa ating pananampalataya. Sapagkat mabubuo mo lamang ang Rubik's Cube kung makabubuo ka na ito pala ay binubuo, ang pundasyon ay walang iba kundi ay ang krus ng ating Panginoong Jesucristo. Kinakailangan mo nang magbuo ng pattern na krus. Malaki palang kinaugnayan ito sa ating pananampalataya. Mayroon na tayong krus. So, hahanapin mo na lamang yung broken pieces ng liwanag na ito para mabuo yung first layer. Sa pagbubuo ng first layer, kinakailangan nasa pundasyon ka ng krus ng ating Panginoong Jesucristo. At para mabuo mo yan, hahanapin mo yung mga broken pieces ng liwanag at iiwas mo. Ito yung kulay blue, ito yung kulay blue, ito yung pieces of liwanag. Kinakailangan iiwas mo siya dun sa kulay blue para ikaw ay makabuo. Sa buhay pala natin, para ikaw ay manatiling buo, kinakailangan din nating umiwas ng maraming beses. Saan? Una ay sa mga maling tao, maling sitwasyon, maling ugali, at saka ay sa mga maling gawi o maling gawain para tayo ay mabuo. Ayan, buo na ang first layer. Paano mo mabubuo naman yung second layer? Yun din. Gagawa ka ng krus dito. Krus dito. Pero kapag ikaw ay nakakita na ng pattern, didiretsuhin mo na yon. Sa pagbuo ng krus na yon, ganun din. Iiwas ka. Iiwasan mo yung kulay na yon. Kinakailangang umiwas para mabuo mo yung second layer. Marami tayong iiwasan. Kaya hindi pala masama ang umiwas para ikaw ay mabuo. Ayan na, nabuo na natin yung second layer. Ang aim natin ay makabuo ng cross dito, pero may pattern na. Anong pattern nito? Ito yung tinatawag na L-move. At sa buhay natin, hindi natin pwedeng iwasan yung L, yung love. So para mabuo ka, kinakailangan mag-move ng L, ng love. Ang tawag ko dito, love move. Ayan, nakabuo tayo ng, ang tawag dito ay tank. At sa pag-move ng tank move, ay ito rin ay cross move. Cross move na sa kabila lang. At dahil dyan, nakabuo na tayo ng cross. At dito sa cross na ito, imaginin mo ang pundasyon ay cross, may cross at may cross move. Hindi talaga mawawala dito sa pagbabuo ng Rubik's Cube yung cross. Laging kasama ang cross sa buhay natin. Para mabuo ka, kinakailangan mo ang cross. Tatandaan mo, noong bata ay may dalang 5 tinapay, 2 isda. Sa pagpaparami ng tinapay, ito pakain sa 5,000 ang lalaki. Meron yung bata, may dalang isda. Ito ang tawag dito fish. Kaya mag-fish move tayo. 2 isda. Kaya 2 rin siya. 2 beses ka magbubuo ng fish bago mabuo yung top. At dito ay sa sitwasyong ito, naalala ba ninyo sa mabuting balita, mayroong 12 alagad at pagkasama nila ang ating Panginoon Jesucristo, sila ay hindi lang 12, kundi sila ay 13 sila. So, kailangan natin dito 13 moves.
Maalala mo ang 12 alagad kasama ating Panginoon Kristo. So 13 moves. Ayan, nakabuo na, malapit natin mabuo ito. Konting move na lang. Ayan, nabuo na natin ang Rubik's Cube. At sa pagbubuo natin ito, kinakailangan hindi mawawala yung cross sa pundasyon natin at cross sa ibabaw na nangunguna sa atin at yung mga move ng pa-cross at ganun din yung love. Kaya sa buhay natin bilang mga Kristiyano, kapag tatanggalin mo ang krus ng ating Panginoong Kristo, sigurado ako, mabobroken into pieces ka. Masisira ka. At kapag tinanggal mo yung love sa buhay natin, kaya pansinin mo, pag tinanggal mo yung love, nasisira tayo eh. Pag tatanggalin mo yung love. Hanggang sa napalayo ka na. Hanggang sa mabroken ka ulit ng mabroken. Kapag nagpatuloy ang lahat ng iyon ng paglayo sa krus, pag hindi paggawa ng pag-ibig, hindi pagsabuhay ng iyong buhay pa rin ng palataya na nakaugat sa pundasyon ng krus, mabubro ka, masisira ka. Hanggang sa kapag naranasan mo yan, maghahanap ka na uli ng pagkakataon kung paano mo muli bubuuhin ang sarili mo para makabalik doon sa pundasyon natin. Walang iba kundi ang krus ng ating Panginoong Kristo. Hanggang sa, hanggang sa mabuo ka na uli. Kaya, mga minamahal na mga kapatid, hindi tayo mabubuhay nang wala ang krus. Kinakailangan lagi tayong babalik sa krus ng ating Panginoong Kristo kung gusto mong mabuo. Amen.